ligtas natin. Amen. Palakpakan natin si Kuya Paul. Amen. Salamat sa ligtas na lang siya kasi tinanggap niya si Jesus Christ. Then, sumunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Ipag-pray natin si Paul sa oras na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo at sa buhay ng batang ito na siya ay nagdesisyon na sumunod sa iyo sa tubig ng bautismo, sumunod sa iyo, Panginoon, at sumunod sa utos ng Diyos na kung saan ay magpabautismo ang mga taong tumanggap at nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Naway gabayan niyo po si Paul sa kanyang buhay bilang mananampalataya na siya ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. At someday, we are praying for him na naway siya ay magamit din po ninyo sa gawain po, Panginoon, sa kung saan naman po siya ilalagay. At bilang pastor niya, tulungan niyo po at mga leaders na rito na magabayan po namin sila. Ito po aming dalangin at tinataas ka namin, pinapasalamatan sa buhay ni Paul, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, Amen. Amen. Thank you, Paul. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yan ay isa sa bunga natin doon po sa lugar ng Badyaw. Isa sa pagpapagal natin, di ba? Si Kuya Kaiden, medyo tinamad lang eh. Pero Lord willing, next week ay makasama po natin ulit si Paul at si Kaiden. Amen? So continue tayo mga kapatid na mag-invite, di ba? Tuloy tayo mag-invite sa Panginoon at sa gayon ay makakilala rin sila sa Panginoon. Amen? Praise God. So ngayon po, tayo po muna ay dadako po sa gospel message. Okay, yung Brother Arjun sa Luke chapter 15, verse 11 hanggang 24. Luke chapter 15, verse 11 hanggang 24 po yung ating pong pag-aaralan. Patungkol po sa gospel. Okay? So when we say gospel, ibig sabihin po nito ay ang ebanghelyo o ang kaligtasan. Okay? Gospel, ibig sabihin, good news, mabuting balita. So, ano po ba yung mabuting balita? That Jesus Christ came for us, na siya ay dumating para sa atin, magmula sa langit, nagkatawang tao, just to save us, para mailigtas tayo mula sa kapahamakan, from condemnation, from everlasting fire, from eternity of condemnation. Yan po ang ginawa ng Panginoong Kristo, iniligtas tayo. Amen? At kailangan natin tanggapin ang ginawa na yun ng Panginoong Kristo sa ating pong mga puso. So sa John chapter 15, verse 11, ito po ay kwento ng isang prodigal son. Okay? Prodigal son, o the parable of the lost son. So, ang kwento pong ito ay hindi po totoo. Isa lamang po itong parabola. Okay? Parabola. Pero, ang kwentong ito na kahit hindi totoo, meron po itong pinatutungkulan na isang totoong bagay na kinakailangan nating matutunan sa ating sarili at kinakailangan nating gawin sa ating mga sarili. Amen? So, the parable, some of you alam na ang kwentong ito, the parable of the lost son. So, mga kapatid, pwede niyo po itong i-share sa mga kakilala niyo. Ito pong kwento na ito na patungkol din po sa kaligtasan. But before that, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami po ngayon ay dadako po sa pag-aaral ng iyong pong salita at sa gospel. Naway ang bawat isa po ay may matutunan. Bagamat alam na po ito ng ilan, humihiling po kami na may matutunan po kami bago mula sa inyong salita. At kung sino man po Panginoon ang hindi paligtas sa oras nito ay magligtas ka, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka at naway tanggapin niya sa kanyang puso ang Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, basahin po natin ang verse 11. Tingin po kayo sa verse 11. Ang sabi po dyan, and a certain man had 2 sons. In verse 12, the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. So sabi po ng anak, sabi po sa kwento, mayroong may isang tatay, may isang lalaki, na mayroon siyang 2 anak. Yung panganay at yung bunso.
itong pangalawang anak, itong bunso, sabi niya sa tatay niya, ibigay mo na yung mana na para sa akin. Yung kayamanan na para sa akin. Di ba? So, kung makikita natin dito, mga minamahal, di ba? Parang ang attitude, ang karakter ng bata. Kasi, buhay pa yung kanyang tatay, pero hinihingi niya na yung mana. Di ba? Di ba yung pamana dapat ibigay yan kapag patay na yung tatay. Amen? Di ba kapag patay na yung sumulat ng testamento, di ba? Ganun yung nangyari sa Panginoong Kristo eh. There is a testament. Okay? So, ngayon na nangyari, hinihingi na ng tatay, anong anak, yung kanyang mana na para sa kanya, kahit buhay pa yung kanyang tatay. And sabi dito, and he divided unto them his living. At yun nga, ibinigay ng tatay yung para sa kanya. Diba? Ibinigay. And sa verse 13, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So itong bata, itong binata, itong bunsong anak, nung natanggap niya yung pera, siya ay umalis doon sa tahanan ng kanyang tatay at siya ay nagliwaliw. Amen? Siya ay nagliwaliw. At ginamit niya yung kanyang pera sa walang kabuluhang bagay. Ginamit niya yung kanyang buhay sa walang silbing pangyayari sa kanyang buhay. Okay? Nandyan yung nagbisyo siya, inubos niya yung pera niya sa mga bagay na walang kabuluhan, katulad ng sugal, ng bisyo, inubos niya. At kasama na rin yung pambababae. And syempre, binigay niya rin sa mga kaibigan niya. Syempre, di ba, pag magkakasayahan kayo, maglalabas ka ng pera. So, napunta sa walang kabuluhan yung pera nitong bunsong anak. Okay? Nilustay niya lahat ng pera na pinaghirapan ng kanyang tatay. Amen? Pinaghirapan ng kanyang tatay. Di ba? So, mga anak, sana po, no, kapag kayo ay binigyan ng pera ng inyong magulang, huwag niyo gamitin sa kung ano-anong bagay. Tama? Gamitin nyo sa tamang bagay. So, ituloy natin ang kwento. Okay? Anong verse na tayo? 14. Diba na? Lumilipad yung aking mga pala. Okay, verse 14. And we had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. What is famine, mga kapatid? What is famine? Tagutom. Sabi nito, nung kanyang malustay na lahat ng pera, tingnan niyo po malustay. Di ba, what an incident. Nalustay yung lahat ng pera, wala nang natira sa kanya, kahit piso. Ngayon naman, may dumating na napakatinding tagutom. Di ba? Napakatinding tagutom. So, ibig sabihin, sobrang hirap na kanyang pinagdaraanan doon sa kung saan siya pumunta at tumayo siya sa kanyang magulang, sa kanyang tatay. And he began to be in want. Yung dating nagbibisyo, yung dating ng bababae, yung dating nilusta yung pera sa walang silbi, sa walang kabuluhan, yung dating namimigay ng pera, ngayon, iniwanan ng kaibigan. Iniwanan ng kaibigan, walang kahit isang kaibigan niya na tumulong sa kanya. Amen? Walang kahit isang tao na nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kasi sabi ng siya ay nag-umpisa na mga ingad. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng damit. Pero nakakalungkot, walang kahit isa na gustong magbigay sa kanya. At walang kahit isa na tumutulong o nagbibigay sa kanya. Amen? Amen? Di ba? Nakakalungkot, mga minamahal na kapatid. Kung gaanong karami ang kanya nakuwang pera sa kanyang tatay na ginamit niya sa walang kabuluhan, ngayon tumating sa kanya na siya ay nahihirapan, siya ay nagugutom, siya ay nauuhaw. And in verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country. Pumunta siya doon, isang citizen sa bansang yun na malayo na kanyang pinuntahan, and he sent him into his fields to feed swine. At ipinadala siya doon sa lupain na kung saan ay mayroong babuyan. Mayroong babuyan. Amen? Mayroong babuyan. Pero hindi para kumain siya ng lechon, kundi magpakain siya ng baboy. Di ba? Magpakain siya ng baboy. Alam niyo po, napakahirap magpakain ng baboy, di ba?
Napakahirap magpakain ng baboy. Pero ito yung kanya naging trabaho. Ito yung naging consequences sa ginawa niya sa kanyang tatay at ginawa niya sa pera na ipinamana sa kanya, na ibinigay sa kanya. Siya ay ipinadala para magpakain ng baboy at sobrang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Siya ay sobrang gutom na gutom. Diba? In verse 16, and he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Wala nagbibigay sa kanya kahit isa. Kahit yung mga kaibigan niya na tinulungan niya, wala nagbibigay sa kanya kahit isa. At ninais ng bunsong anak, ninais ng parabol, dito po, ng lost son, ninais niya na pati yung pagkain ng baboy dahil sa kanyang sobrang gutom, na kanya na rin kainin. Diba? Sino naka-experience na dito, mga minamahal, na sobrang gutom mo, na gusto mo nang kainin yung pagkain ng baboy? Diba? Diba? Amen? Diba, pag nagugutom lang tayo, hihingi ka lang sa tatay mo, sa nanay mo, kapag sobrang gutom ka na, hihingi ka lang. At bibigyan ka, makakabili ka ng kahit anong pagkain. Tama? Amen? Wala pa naka-experience dito, na sa sobrang gutom mo, diba, na namamalimos ka na sa sobrang gutom mo. Pero ito, ang prodigal son, na nanggaling sa mayaman, naranasan niya na siya ay nanlilimos sa tangingin ng pagkain, pero wala nagbibigay sa kanya. At sa sobrang gutom niya, sa sobrang uwaw niya, gusto niya nang kainin ng pagkain ng baboy. Diba? Gusto niyo po ba ng pagkain ng baboy? Ha? Gusto niyo po ng pagkain ng baboy? Ayaw niyo po? Ayaw niyo? Okay, di ba? Hindi masarap kainin ng pagkain ng baboy. Pero dito po, nasa isipan po ng binata na gusto niyang kumain ng baboy dahil sa kanyang sobrang gutom. In verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Sabi niya, yung mga katulong ng aking tatay, meron silang pagkain. Meron silang pagkain. Diba? Samantalang ako, dito, hindi naman ako katulong, anak ako ng tatay ko na maraming pera, diba? Milyonaryo, pero ako, nagugutom. Diba? So, tinignan niya yung kalagayan niya sa pagitan ng isang mababang kalagayan na tao sa kalagayan niya ngayon. Diba? Tinignan niya doon sa katulong na kung saan mataas pa ang kinakain kaysa sa kanya. Mas maayos yung kalagayan sa kanya na anak. Diba? Amen? Na-realize niya, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan na narito, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Amen? Dumating sa buhay na kung saan walang-wala na siya, doon niya na-realize na mali pala yung kanyang ginawa. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan na narito, nakikinig. Diba? Minsan sa buhay natin, hindi natin na-realize na mali yung ating ginawa hanggang hindi dumadating sa punto ng ating buhay yung paghihirap. Diba? Amen? Pagsagana ang tao, pagsagana ang isang tao, hindi niya naiisip na kinabukasan pwede siyang magutom. Tama? Pagsagana ang isang tao, nandyan yung pagyayabang, nandyan yung paglulustay ng pera, nandyan yung bisyo, nandyan yung paggamit ng pera sa walang kabuluhang bagay. Hindi niya naiisip yung future, yung mangyayari sa hinaharap. Basta na lang gastusin ng pera, basta na lang lustayin ng pera. Ganyan ang tao. Amen? Amen? So mga kapatid, mga minamahal, matuto tayong gamitin natin yung pera sa tamang bagay. Kasi alam nyo, darating ang pagkakataon, merong kakapusan, merong taggutom, merong tag-uhaw. Hindi palaging masaya, hindi palaging sagana. Amen? Kaya dapat, mga minamahal, ang itinuturo sa atin ng kwento, gamitin natin sa tama ang ating pera. Amen? Para kapag dumating yung oras ng hindi natin inasahan, kahit papaano, may naitabay tayo at may madudukot tayo. Amen po? Dapat pinaghahandaan natin ang ating buhay. Amen? Huwag natin gayahin itong prodigal son, ang karakter na itong prodigal son. Tuloy po natin ang kwento. I will arise, sabi nung bata, ng binata, I will arise, ako'y babangon, and pupunta ako doon sa aking tatay, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Sabi ng anak, nagkasala ako laban sa langit, laban sa Diyos, at laban sa aking ama.
tatayo ako, pupunta ako sa kanya, at hihingi ako ng tawad. Amen? Di ba? Pumasok sa buhay ng bata, na-realize niya na mali siya, at siya ay nagkaroon ng pagsisisi. Amen? Nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Amen? At kailangan natin matutunan, mga minamahal, na magkaroon tayo ng pagsisisi sa ating kasalanan at sa harapan ng Panginoon. Verse 19, and I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo, maging alipin na lang ako, maging katulong na lang ako. In verse 20, and he arose, ginawa niya nga yung kanyang sinasabi, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Mga minamahal, nung siya ay bumalik, sa halip na itaboy siya ng kanyang tatay, sa halip na palayasin siya ng kanyang tatay dahil sa ginawa niya, dahil sa pagtalikod niya sa kanyang tatay, hindi yun ang nangyari. Ang ginawa ng tatay, tumakbo pa palapit sa kanya nung siya ay natanaw mula sa malayo, tumakbo pa palapit, niyakap at hinagkan. Amen? Sa kabila ng nangyari doon sa buhay ng anak, na itong anak na ito ay nagmistura ng itsurang ulubi. Diba? Ikaw ba naman ang trabaho mo nasa babuyan, taggutom sa isang lugar, marahil wala na rin tubig doon. Diba? Makakaligo ka pa ba? Wala kang pera. Halos na pagkain, wala kang mabili. Makakabili ka pa ba ng shampoo, ng lotion, ng toothpaste? Hello? Ano kayang itsura ng prodigal son nung siya pupunta doon sa kanyang tatay? Pero alam niyo po, sa kabila ng kalagayan ng itsura ng anak, nakilala pa rin siya ng kanyang tatay. Amen? Sa kabila ng tinalikuran niya ang kanyang tatay, nakilala pa rin at tinanggap siya ng kanyang tatay. Amen? Ano matututunan natin doon, mga minamahal na kapatid? Alam nyo, kahit ilang beses kang tumalikod sa Panginoon, malayo ka pa lang, inaabangan ka ng Diyos. Amen? Kahit gaano kababoy ang nangyari sa buhay mo, dahil dinustay mo ang sarili mo sa kamunduhan, tatanggapin ka para ng Panginoon kapag lumapit ka sa Kanya. Lalong ikaw, wala kang relasyon sa Panginoong Kristo, kapag lumapit ka sa Diyos, tatanggapin ka niya sa kanyang buhay. Tatanggapin ka niya at ililigtas niya ang iyong kaluluwa. Papatawarin ka niya. Amen? Huwag mong isipin na galit sa iyo ang Diyos. Isipin mo, papatawarin ka niya. At yan ang katotohanan. Yan ang pagmamahal ng Diyos dahil hinahanap niya ang mga taong naliligaw. Hinahanap niya ang mga taong walang kaligtasan ng kaluluwa dahil gusto ng Diyos maligtas ang mga taong walang kaligtasan. Amen? Amen? Tuloy po natin ang kwento. In verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called son. Nagkasala ako sa Diyos, sa langit at sa iyo, sa paningin mo, sa harapan mo, at hindi na ako dapat maging anak mo. Diba? Sobrang pagpapakaawa, sobrang pagtingin ng anak sa kanyang sarili na hindi na siya karapat-dapat sapagkat kasamaan ng kanyang ginawa sa kanyang tatay. Kasamaan ng kanyang ginawa sa kanyang sarili. Diba? Bisyo, babae, kung ano man, sugal na kanyang ginawa. Diba? Kasamaan. Sobrang hiyang-hiya siya sa harapan ng kanyang tatay. Diba? But in verse 22, but the father said to his servants, bring forth the best robe. Dalhin nyo dito yung mainam na damit. Diba? Dalhin nyo dito yung mainam na damit. Yung magandang damit. Yung best na damit. Dalhin nyo dito. Sabi ng tatay sa katulong, dalhin nyo dito ang magandang damit. Ang best na damit. Dalhin nyo dito. And sabi pa, and put it on him. Isuot nyo ito sa aking anak. And put a ring on his hand. Ilagay nyo sa kamay ng aking anak ang singsing. Ang gintong singsing na nagsisimbolo ng pag-ibig ko para sa kanya. Diba? Ibig sabihin, walang hanggan. Diba? Amen? At alam nyo, saan sumisimbolo yung robe, yung damit? Ito'y sumisimbolo yung bagong damit na isunod sa atin, sumisimbolo ito sa kung saan na bago. Diba? Bagong nilalang. Amen? Bagong nilalang. Transformation, conversion. Yun ang simbolo, mga minamahal, ng bagong damit na inaalis sa atin ng Panginoon yung karumihan. Amen?
And yung singsing ay yung bind ng pagmamahal niya sa atin at and shoes on His feet at yung bagong panyapak. So, ibig sabihin na lumakad tayo ng tama, lumakad tayo ng matuwid, lumakad tayo sa kaayusan. Amen? And bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. Diba? Dalhin nyo dito yung pinatabang baka. Katayin natin, bitsunin natin. Diba? Gawin nating bulalo. Gawin nating afritada. Ano pa yung luto sa ano? Gawin nating nilagang baka. Diba? Lechong baka. Amen? At kainin natin. At tayo ay magsaya. Amen? Ito po yung picture ng langit, mga minamahal na kapatid, na kung saan kapag may isang taong naligtas na nagpalataya sa Panginoong Jesucristo, ang kalangitan ay nagsasaya. Ang kalangitan ay nagagalak dahil merong naligtas, merong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. In verse 24, dito na po natatapos, "For this my son was dead." Alam niyo po, ang isang taong walang relasyon sa Panginoong Jesucristo ay patay. Patay po. Amen? Patay. Ibig sabihin, impyerno ang patutunguhan. Patay, di ba? "For this my son was dead, and is alive again." Siya ay nabuhay, di ba? Siya ay nagsisi. He was lost. Siya ay nawala. Ngunit ngayon, siya ay narito natagpuan. And they began to be merry. Amen? Gusto ng Panginoon ng isang tao na lumalapit sa Kanya, nagsisisi at nananampalataya. Amen? Ikaw kapatid, naranasan mo ba ito sa buhay mo? Ikaw kaibigan, maaaring ikaw ay nawawala pa rin hanggang ngayon at wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo. At nais ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay maligtas. Nais ng Diyos, ng ating Ama na nasa langit, na ikaw ay makakilala sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maligtas. Amen? Na tulad ng isang taong ligtas, na tayo ay sinuutan ng bagong damit, ng bagong pagkatao, sinuutan ng singsing, at sinuutan ng panyapak. Amen? Now, sa oras na ito, tanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso bilang tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Amen. Yun lamang po ang maiksing pag-aaral natin ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Amen? Naway tayo po ay may natutunan. Praise God. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po. At sa oras na ito, nawa, Panginoon, na mayroong maligtas na kaluluwa. Kayo po siyang kumilos, Panginoon. At naway magkaroon siya ng pagdesisyon sa kanyang buhay na maging ama kanya, Panginoon, at maligtas ang kanyang kaluluwa at magkaroon siya ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po, dako po tayo sa pagbibigayan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." Pag-pray po muli ni Brother Noli, ang ating pagbibigayan po sa hapon ito. Panginoon, dinadakailangan namin sa oras na ito. Thank you po, Lord, sa oras na aming patuloy na panambahan na maraming salamat po sa mga taong patuloy na nagbigay katapatan. Naway ito'y magamit, Panginoon, itong salapin namin para sa gawain dito sa church, makatulong pa sa ibang church. Thank you po, Panginoon, pagpalain po nawa ang bawat isa sa bawat gawin na bibigay po sa oras na ito. Ikaw magkaloob, Panginoon, sa bawat isa. Ay ito lamang po ang dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Praise God. God bless po sa ating pong pagbibigayan sa Panginoon. Amen. Tawagin po natin ang choir na magbibigay ng awit sa Panginoon. Are you ready?
The hour is approaching when the souls of man will hear. Mighty shall be sounding in the sky. In power and great glory, King Jesus will appear and take his children all to paradise. It will be a celebration for the one who chose his name. The total revelation for the one who turned away. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? The Bible speaks of two men who were standing in the field. One is taken and one is left behind. Two women in the picture, one goes and one remains. So better house in order while stars. It across the near salvation, to the glories away, to secure your destination on that resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? There's an urgency to reach the world. We have no time to waste. For we bring the heart of mortal man, the very question of his grace. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for
po, are you ready for the call? Yan po yung kakantahin po nila sa youth revival. Pero may instrumentals pa po yan. Kaya yan po yung papracticein po namin mamaya at yung lilinisin po namin mamaya. Kasi merong po yun parang siya, competition. Okay, so yan po yung aming kumbaga ibang lalaban doon po sa youth revival. Kasi may prize yung mananalo na magandang tawag dito, yung magandang pagkakakanta kung sino yung mananalo. Kaya yan po, very exciting kasi may mga ganun po. Okay? So ngayon po ay tayo po ay maganda na sa ating sarili sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Amen? Amen po? Isip po ba? Amen. So malapit na po tayo matapos at dito na po ang ating final message, ang final challenge po natin sa hapon pong ito. Kaya pakinggan po natin ang hamon sa atin ng Panginoon, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Tawagin na po natin ang preacher natin sa ating pong kalagitnaan, Preacher Lexi Tragura. Hello, Sam. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. No, tayo pong lahat ay dadako na po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon bilang kanyang mga niligtas, tinawag upang maging iba sa mundo kinagagalawan natin. Kaya naman po tayong natin tumayo at buksan po natin yung ating mga Bible in Philippians chapter number 3. Tayo po tayong lahat and let's open our Bibles in Philippians chapter number 3. Babasahin po natin ang verse number 7 and 8, pero pag-aaralan po natin ang verse number 1 up to 12. Basahin po natin ang Philippians chapter number 3. Babasahin po natin ang verse number 7 up to verse number 8. Nakita na po? Amen. In Philippians chapter number 3, verse number 7, ang sabi ng Bible, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Amen. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon sa atin, sa pangunguna po at sa pagsusulat po sa atin ni Apostle Paul. Hindi po si Paul Hindi pa siya buhay ng panahon na yan. Si Apostle Paul po, sinulatan niya ang Church of Philippians to remind them na mas importante pa din po yung unahin natin yung Panginoon kaysa sa ibang bagay. Na unahin daw po natin yung Panginoon over anything else na naiisip po natin na importante. Amen po. Ngayon po ay pag-aaralan natin ito at ingin po natin yung gabay ng Panginoon natin sa hapong ito. Tayo po natin pumigit at yumuko. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa inyong salita sa hapon po ito, Panginoon. Dalangin po namin naman na ito po ang siyang bahalang kumilos, pamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Itago po ninyo ang inyong lingkod, ang inyong ginamit na instrumento ngayon sa pagbabahagi ng inyong salita. Panginoon, itago po ninyo ako sa inyong lingkuran upang makita ng bawat sa amin ang importansya ng inyong salita, Panginoon, na pinadaan mo sa inyong mga disipulo, na pinagdaanan, Panginoon, ang hirap at pagsubok upang umabot sa panahon namin ngayon, Panginoon. Kailangan namin naman na nawa ay may matutunan kami, matanggap namin ang aral na nais mo ipabatid sa amin, at tanggapin po namin as encouragement ito, Panginoon, and hindi discouragement, Panginoon, upang kami magpatuloy sa inyong gawain. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makapo na po tayong lahat. At sa pag-observe po natin sa verse na ito, in-emphasize po yung verse number 7 kasi napaka-clear po ng sinabi ni Apostle Paul dito in Church of Philippians. Ang sabi po niya, "But what things were gained to me?" Ang sabi niya sa Tagalog, "Gayon man ang mga bagay na nasa akin na pakinabang," iniisip niya mga bagay na pakinabang sa kanya, which is yung pera, yung kay, ito si Apostle Paul, aral to lawman to Alam niyo yung mga batas, lawyer to. Talagang lawman itong tao na to. Kung may mga batas man na dapat isagawa, kumbaga pa siya yung dapat na unang nakakagawa dahil siya yung nakakaalam ng mga batas na iyon. Pero ang sabi po niya sa verse 7, ang lahat ng po ng iyon na inari niyang kalugihan, alang-alang kay Kristo. Paano alang-alang kay Kristo naging kalugihan yung bagay na yun? Imagine,
From age na pagkabata nung siya ay nag-aaral pa at until to the age na siya ay nasa wastong edad na upang maging lawyer, doon niya naubos yung kanyang oras. Amen, mga kapatid? Doon niya inubos, iniatang yung kanyang buong buhay, at then nung nakilala niya yung Panginoon, wala pa lang kwenta yung mga bagay na yun. Wala daw pong kwenta yung mga bagay yun. That's why, nung pagdating na verse 8, kaya nga, oo nga, at ang lahat ng mga bagay na inaari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Take note, naisip daw niya yung mga bagay na nakalugihan from the time na nakilala niya yung Panginoong Jesus. Yun po yung malaking tanong sa atin ngayon. Yung mga bagay po ba na pinapalagahan natin noon, na inisip na natin kalugihan nung tayo ay nasa Panginoon na? O hindi pa din natin na-realize na mas importante pa din na sigawan tayo ng Panginoon. Yung po tingnan natin ngayon. Nasabi po niya, na alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Alang-alang sa Panginoong Hesus, tiniis daw niya ang lahat ng mga kapatid. Under po ng pagtiis niya na yon, yung kanyang pamilya. Siyempre, lawyer ka, yung mga pamilya mo umasa sa'yo, at tinitingala ka ng mga kapitbahay mo, yung family mo, at talagang gusto kang sundan ng mga mas nakababata sa iyo. Pero mga kapatid, I know that time, yung mga pamilya ni Apostle Paul, nagsasabi na kung anong salita sa kanya. At siya ay mayaman na tao dahil siya ay lawyer. Pero ang sabi niya, tiniis daw niya ang lahat ng iyon. At inari kong sukal lamang. No, parang walang kwenta, walang halaga. No, baliwala para sa kanya yung bagay na yan upang tamuhin niya si Kristo. Mga kapatid, ganun po kalaking sacrifice yung ginawa ni Apostle Paul para po mabigyan niya ng importansya, mabigyan niya ng diin na iba ang buhay ng pagiging Kristiyano nung ikaw ay naligtas na. Mga kapatid, pinagdiinan po ni Apostle Paul na mga kapatid, nung naging Kristiyano ka na, hindi ka na yung katulad dati. Yun po yung titignan natin ngayon. Ano po ay yung mga bagay na yun natin natitignan natin mamaya. At sa pagpapatuloy po ng ating message, pinamagatan ko po ito. I must put Christ first. Na mga kapatid, we must put Christ first. No, dapat po nating unahin, katulad po ng naging sa isip ni Apostle Paul, na ipinabatid niya sa mga Philippians na mga kapatid, unahin natin yung Panginoong sa Kristo ay instead sa mga naiisip natin na mas mahalagang bagay. Na ini-encourage po yung mga taga-Philippians na mga kapatid, yung mga iniisip ninyong mga napakahalagang bagay sa buhay ninyo ay wala nang kwenta that time na kayo ay naging Kristiyano na. Wala nang kwenta yung mga bagay na yan. Kasi Kristiyano ka na. As a matter of fact, no, bago pa man po nakilala nalaman ni Apostle Paul yung mga bagay na to, siya ay tinuruan ni Jesus Christ. Natignan po natin yan paano po pinatunayan ni Apostle Paul na talagang tunay at tama yung turo ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 10 verse 37 to 38. Ito po yung pinag-aralan namin kayo ng mga youth. Napakaigpit po, napakadiin po ng salita ng Panginoong Jesus sa mga disciple. Ano po? Take note, ang nagsasalita po nito ay ang Panginoong Jesus. Ang sabi po niya in verse 37 ng Matthew chapter 10, He that loveth his father or mother more than me is not worthy of me. Nagets po natin? He that loveth his father or mother more than me is not worthy of me. Mga kapatid, ang bigat po ng salita ngayon. Kailangan hindi mo mas mahalin yung tatay mo, yung tatay mo yung nagtatrabaho sa inyo. Yung mama mo, hindi mo dapat mas mahalin over sa Panginoon. Siya yung nagluwal sa iyo. In over 9 months, hirap na hirap yan maglakad. Hirap na hirap yan umupo sa inidoro. Tama po ba yung mga parents pagbuntis? Hirap po mag-inidoro yan, di ba? Hirap dumumi kasi parang kakaiba yung feeling. Narinig ko lang po yun sa ibang tower ko. No? Na iba, hirap matulog, hirap yung pwesto ng pagtulog, napakahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kayo worthy sa akin kapag inuna niyo sila. Napakadiin po ng salita ng Panginoon. He that loveth his son or daughter, mga parents, kung mas mahal daw po natin yung mga anak natin over sa Panginoon, we are not worthy of Him. Hindi daw po tayo karapat-dapat sa Kanya, mga kapatid. Ang diin-diin po ng Matthew chapter 10, compare sa sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter number 3. Kita po natin yung kahalagahan po ng mga verse na binibigay sa atin ng Panginoon para maintindihan po natin in verse 28, and he that taketh not his cross is not worthy of me. Kapag hindi mo dinala yung sarili mong cross, yung mga paghihirap mo sa buhay,
yung mga iniisip mong mahalaga sa buhay, hindi ka dapat sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay unbeliever, iisipin mo ang sama ng Panginoon. Ang selfish ng Panginoon. Ang sabi ng next slide natin, yung verse na po na ito, yung mga verse po na binasa natin, ay hindi po para maguluhan tayo, mga kapatid. Yung verse po na ito ay tumutulong sa atin para malaman natin kung nasa tamang path pa ba tayo. Yung mga verse po na yun, tumutulong po sa atin para malaman natin ng Panginoon. Tama pa ba yung way na nilalakaran ko? Tama pa ba na unahin ko yung pag-aaral ko? Tama pa ba na unahin ko yung trabaho ko? Tama pa ba na unahin ko yung mga kaibigan ko? Tama pa ba na magsaya muna ako bago sa gawain mo? Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Bible upang maunawaan natin yung tamang pamamaraan ng ating pamumuhay. Hindi po natin kalaban yung Bible. Diba kasi iniisip ng iba sa atin, lagi na lang Panginoon. Tao din naman ako, nagugutom kami, may pangailangan yung bahay namin, may mga anak akong nag-aaral, kailangan namin ng bigas. Mga kapatid, kailangan po natin yung mga bagay na yun. Pero sabi ng Panginoon, it is more important na unahin natin siya kaysa yung iba. Pinapaunawa po sa atin ng Bible. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin naunawaan yung nais ng Panginoon sa buhay natin, talagang hindi po tayo gaganahan sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo magpapatuloy dito. That's why may ibang mga kapatiran ang lungkot ng mukha. Parang hindi masaya. Kaya naman, nais ng Panginoon na maintindihan natin na napaka-importante na malaman natin na mas importante yung Panginoong Hesus kaysa sa ibang bagay. Kasi yun po yung makakapagpatuloy sa atin sa gawain ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 58 verse 11 sa atin, the Lord shall guide thee continually. The Lord shall guide thee continually. Mga kapatid, patuloy po tayong gagabayan ng Panginoon, tutulungan ng Panginoon, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones. And thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose water is filled na. Ganun po kasagana yung magiging buhay natin kung hayaan lang natin na yung Panginoon yung manguna sa buhay natin. At alam niyo mga kapatid, hindi po mangyayari yun without understanding na kailangan ko unahin yung Panginoon over anything. Kaya po napaka-importante mga kapatid na maintindihan natin na mas importante pala, kailangan pala na maintindihan ko na unahin ko yung Panginoong Hesus kaysa sa ibang bagay. Kaya po mga kapatid, mapalad tayo na naririnig natin itong salita kung atin lang pong iintindihin na napaka-importante po sa buhay natin na unahin natin yung Panginoong Hesus kaysa sa ibang bagay. Alam niyo po, may narinig ako isang kwento. Sabi ng isang teacher kay Tomas, Tomas, kilala mo ba si Jose Rizal? Sabi ni Tomas, hindi po ma'am. Ikaw, Pedro, kilala mo ba si Tomas? Kilala mo ba si Jose Rizal? Sabi ni Pedro, hindi po ma'am. Nagalit niya si teacher. Sino ba? Ano ba yan? Wala bang nakakilala sa inyo kung sino si Jose Rizal? Sabi ni Juan, ma'am, ako po ma'am. Baka po nasa kabilang section pumasok na ligaw. Mga kapatid, napaka-importante po na alam natin yung bagay na kinagagalawan natin bilang isang Kristiyano. Kasi Kristiyano na po tayo ngayon, mga kapatid. Nung tayo ay unbeliever pa, natural lang na maintindihan natin na kailangan natin unahin yung mga bagay na pangangailangan natin. Tama po? Kasi unbeliever pa po tayo. Pero ibang usapan na po nung tayo naging Kristiyano na. Ako po ay naniniwala, the moment na tayo po ay naging Kristiyano na, bumigat na po yung responsibility natin sa buhay. Bakit? Kasi the more na naging Kristiyano, nung tayo naging Kristiyano, the more na mas natadagdagan yung knowledge natin sa dapat natin ginagawa. Kasi nung ikaw ang believer pa, alam mo lang na kailangan mong maging mabuti. Nasa Bible po yan. Pero nung ikaw ay naging Kristiyano na, hindi pala dapat maging mabuti lang. Ang dami palang requirements ng kabutihan. At yun po yung kailangan natin intindihin. Kasi kung wala po tayong Kristo sa buhay natin, hindi po natin magagawa yung mga bagay. Ang tanong mga kapatid, how? How do I put Christ first? Paano ba natin magagawang unahin yung Panginoon? Ano ba yung mga dapat na kinoconsider natin? Ano ba yung mga makakasalubong natin? Ano ba yung dapat natin ginagawa? Para sa atin, na maintindihan natin na ito, kailangan talagang unahin yung Panginoon kaysa sa ibang bagay. Na ito, bilang Kristiyano na ako, kailangan ko na unahin yung Panginoon. Number one, rejoice in the Lord. How do I put Christ first? Rejoice in the Lord. Mga kapatid, wala pong Kristiyano magagawang unahin ng Panginoon kung hindi siya masaya sa gawain ng Panginoon. Amen. Wala pong Kristiyano ang uunahin ng Panginoon
kung hindi naman siya masaya sa gawain ng Panginoon. That's why sometimes may mga pagkakataon sa buhay natin na available tayo pero ayaw natin. Kasi po hindi tayo masaya sa gawain ng Panginoon. That's why the Bible teaches us that we must first rejoice in the Lord so that we put Christ first in our lives. Kaya po napaka-importante na masaya ka. Kaya pag malungkot ka ngayon, ay posible po na nasasabihin mo na inuuna ko ang Panginoong Isus. Bakit kasi ang first requirements po ng Bible para mauna mo ang Panginoon, dapat may kasiyahan ka sa buhay mo bilang Kristiyano. That's why yung mga unbeliever, ang lungkot ng buhay kahit may pera. Bakit yung mga unbeliever, nasa kanila yung mga bagay na gusto nila, pero may mga time sa buhay nila na nagiging malungkot pa din sila. Unlike to the unbelievers, wala na makain at tatawanan pa. Unlike to the unbelievers, na naghihirap na sa hirap sa sikat ng araw sa soul winning, pero nagtatawanan pa. Diba? Kasi nandun sa kanila yung rejoice na maglingkod sa Panginoon, and they understand na I must put Christ first. Na kailangan kong unahin ng Panginoon over anything else. At ang sabi po sa atin, ng Philippians chapter 4 verse 4, babasahin po sa inyong Bible, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mga kapatid, inaawitan po tayo ng Bible. Kailangan po natin maging masaya sa gawain ng Panginoon to put Christ first in our life. Kasi kung hindi po natin ma-engage yung sarili natin na ako, masaya ako sa gawain ng Panginoon, eh talagang mawawalan ka ng gana sa gawain ng Panginoon. Pagdating ng Sunday, wala akong gana. Pagdating ng prayer meeting, tinatamad ka. Pagdating ng practice, wala kang gana. Bakit? Kasi hindi ka na masaya. At alam niyo po mga kapatid, it will be hard. Putting Christ first will be hard. Magiging mas mahirap po yan, lalo na kung ang kasiyahan mo ay nasa mundo na. Yun po yung katotohanan niyan. That's why bakit nanghihina tayo sa gawain ng Panginoon? Kasi dalawa lang yan. Ang sabi ng Bible, you cannot serve God, and then you cannot serve a mammon. And then you will serve a mammon. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at the same time, nag-serve ka sa Diyos-Diyosan mo. Sa Diyos ng mundo. Kaya naman ang sabi ng Bible sa atin, we must rejoice in the Lord always. Kasi ang God nasa atin po yung rejoice, yung gladness, yung enjoyment sa gawain ng Panginoon, kahit anong offer po ng mundo sa atin, hindi natin igagrabyan. Hindi po natin igagrabyan. Kasi nasa sa atin po yung gladness. Nasa sa atin po yung kaunawaan na kapag nasa gawain ako ng Panginoon, mas masaya. Pero kung ang mindset mo, nasa gawain ng Panginoon, ang saya. Mga kapatid, wala pong kwenta. Sayang po. O, huwag niyo pong tignan para hindi huwag niyo po siya. Sayang po. Amen? No, kaya po kailangan natin gawin, maintindihan natin na napaka-importante po na unahin natin yung gawain ng Panginoon, na meron tayong kasiyahan sa gawain ng Panginoon. Kasi yun po yung requirements ng Bible. Rejoice in the Lord always. And again, we say, rejoice. Yan po yung proof natin na inuuna natin yung gawain ng Panginoon. Inuuna natin si Kristo sa buhay natin. Kasi kung wala ka ng rejoice or gladness sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi na natin kailangan basahin yung Bible. Hindi po inuuna ang Panginoong Isus sa buhay mo. Amen. Papasok ka pa lang dyan sa pintuan na yan, kahit pangit po yung pintuan na yan, no, pag pumasok ka dyan ng masaya ka, pinatunayan mo na inuuna mo si Jesus Christ sa buhay mo. Amen. Yun po yun. Kahit gaano pa po kaganda yung suot mo, pagpasok mo na kayo ng umaga, pero ang lungkot ng mukha mo, parang puyat ka. Ako mukha lang po kung walang kulang sa tulog, pero normal lang yan. May eyebags lang talaga. Pero kung ikaw yung klase ng Kristiyano na pagpasok mo pa lang, ang lungkot mo na mga kapatid. Parang hindi ka naman Kristiyano. Imagine, save ka na. Nung unang Kristiyano ka, talagang ganado ka, mama, magsisimba ko. Gabi pa lang, nagpa-plancha ka na. Diba? Gabi pa lang, nagpa-plancha ka na. Tapos nagtatanong ka pa, kailan mo kaya ulit makikita sila Teacher Josh, sila Teacher Noemi. Ang tagal naman mag-Saturday. Dati yung mga bata, ganun eh. Pero pagdating ng Saturday, wala na, late na sila. Amen. Wala nang rejoice. Mga kapatid, kailangan po natin intindihin na napaka-importante ng kagalakan sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi ang hirap po paniwalain na
Inuuna natin yung Panginoong Isus. Eh, yung rejoice nga, wala sa atin. Amen. Mahirap po. Kaya po mga kapatid, rejoice in the Lord always. Ang sabi po sa atin ng Isaiah chapter 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. Tignan po ninyo ha, I will greatly rejoice in the Lord. No, pagdating po sa New Testament, sinabi niya, sige, magalak kayo. Pero kung babalikan po natin yung Isaiah, mas matindi po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. I will greatly rejoice. At tignan po ninyo yung word. Hindi po should. Will. I will greatly rejoice to the Lord. So madaling sabi, wala pa sila sa service sa Panginoon. Wala pa yung Sunday, wala pa yung Wednesday, wala pa yung mismong midweek service. Yung worship service, ang mindset nila, I will greatly rejoice in the Lord. Papunta pa lang yung Sunday, sabi nila, magiging masaya, dapat ako. Dapat ganado ako kasi Sunday na naman, naglilingkod ako sa Panginoon. Mga kapatid, kaya tayo pagdating ng Monday, dapat excited. Alam niyo po yung mga bata, pag Sunday na, pagtapos na yung Sunday, Monday na naman, papasok na naman. No, kasi ayaw nilang pumasok. Pero yung Friday na, Saturday na, sasabihin mo, Sunday na naman. Magpipreach na naman si Pastor. Practice na naman ng choir, soul winning na naman. Mga kapatid, may mali po sa atin. Hindi po tama yun. Ang sabi po ng Isaiah chapter 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in God, for He hath clothed me with garments of salvation. Kaya pala si Isaiah, gusto niya maging great sa gawain ng Panginoon. Kaya po niya magkaroon ng joy sa gawain ng Panginoon. Kasi siya naiintindihan niya na siya ay binago ng Panginoon. Nasa kanya yung kaligtasan. Na simula mo siya ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kailangan na niya maging masaya sa gawain ng Panginoon. Amen! Yun po pala yung sikreto. Amen. Kaya pala yung mga Kristiyano, kahit wala nang makain, nagagawa nilang maglingkod ng masaya sa Panginoon. Kasi alam nila sa sarili nila, naligtas na po ako. Na hindi ko na kailangan yung mga bagay na yan. Talaga ba kapatid? Hindi mo na kailangan ng milk tea. Hindi mo na kailangan ng mix and match. Hindi mo na kailangan si Shopee. Kaya mo na bang bitawan yan? Mga kapatid, kung may pera kayo, wala namang masama. Kung may pera po tayo, wala namang masama. Pero yung uunahin mo na yung ibang bagay para over sa gawain ng Panginoon, yun na po yung mali. Kasi ang linaw po ng sabi sa atin ng Isaiah, nung tayo po ay binihisan ng Panginoon, nakasuotan ng kaligtasan, iba na yung pag-iisip po natin. Iba na daw po yung dapat na kinagagalawan natin. Nung sabi niya, salvation. Sige nga, sino dito yung hindi paligtas? Magtaas po ng kamay. Parang awa nyo na. Wala po. O bakit po minsan ang lungkot natin? Kasi ang sabi niya, I will greatly rejoice. So dapat kung tayo ay naging Kristiyano na, dapat iniisip natin, kailangan pagdating ng Sunday, masaya ako. Kailangan dapat may kagalakan ako. Hindi yung hindi kita sa atin na parang masaya naman tayo. Sabi na isang kapatiran sa akin, kahapon, parang magkakasakit ako, Kuya Lex. Sabi ko sa kanya, parang magkakasakit ka, naku, mahirap yan. Kailangan natin humanap ng gamot na parang gamot. Para yung parang sakit mo, parang gagaling din. No? Yung parang sakit, kailangan dyan yung parang gamot din. Para parang gagaling ka din. Mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon, wala po tayong rason. Yung Panginoong Jesus, ang sarap ng kalagayan sa langit, bumaba sa iyo. Abambira, ang kapal naman po ng mukha natin. Ngayon dahil lang sa pagod tayo, dahil lang sa wala tayong almusal, may isang kapatiran ako narinig, wala daw almusal, pero ang aga sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, nakakatuwa yung batang yun. Walang almusal lang aga sa gawain ng Panginoon. Hindi ko alam ano mag-almusal o sadyang. Pero salamat po sa Panginoon na may ganong bata. Kasi pinapakita niya na Sunday na naman kailangan kong maging maaga sa gawain ng Panginoon. Kasi po yun yung trabaho ko bilang niligtas na. That's why I need and I will greatly rejoice the Lord. Yun po yung sabi sa atin ng Bible, tignan po natin kung bakit. He hath covered me with a robe of righteousness. Mga kapatid, meron po kaya tayo na ito? Meron po kaya tayong robe of righteousness? Mga kapatid, ano to invisible robe to
Hindi ito nakikita ng kung sino lang. Makikita ito sa buhay mo. Kahit suot mo ito, kung hindi naman nakikita sa buhay mo, hindi siguro po yan. Yung robe of righteousness po, tignan po natin bakit importante yan. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorned herself with her jewels. Kasi kasama po yun sa pangleras natin, sa pag-ayos natin sa ating sarili. Bilang ligtas na ako, dapat ito yung nakikita sa akin. Na hindi malungkot. Hindi yung parang namatayan. Ang sabi niya, no? Dinidescribe niya sa atin yung bilang isang parang ikakasal ka, ito yung dapat na meron ka. Alam mo sinisimbolize na ito, dapat prepared tayo. Dapat ready tayo. Dapat alam natin na darating na naman yung gawain na Panginoon, dapat prepared na ako. Hindi yung parang wala pa din akong gana sa gawain ng Panginoon. Kasi sayang po mga kapatid. Sayang po. Ang aga ng gising natin, uuwi tayo ng pagod sa gabi. Tapos yung paglilingkod natin, baliwala pala. Sayang lang po. Para kang kinasal, tapos tinakasan ng iyong pakakasalan. Nag-effort ka, nagpaganda ka, nagpapogi ka, nag-ayos ka, gumastos ka, magandang sasakyan, di ka pala pakakasalan. Sayang. Mga kapatid, sayang. Nag-effort po tayo ng ilang taon na paglilingkod natin. 1 years, 2 years, 3 years, 10 years. Paano kung bukas mamatay ka na? Tapos hindi ka pala naghanda para sa gawain ng Panginoon. Hindi mo naintindihan na kailangan mong unahin ng Panginoon. Pagdating sa langit, sasabihin mo, sayang. Sayang, hindi ko agad naintindihan na kailangan mong unahin ng Panginoon. Sayang kasi inuuna ko yung pagod ko, yung antok ko. Ayaw kong mangitim kasi nagkukutik ako. Sayang po mga kapatid. Kaya naman, pinapaunawa po sa atin ni Apostle Paul. In verse number 1 to 3, kung babasahin po natin, sabi niya dito, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Tignan, linaw po Finally, brethren, kaya naman mga kapatid, sa katapos-tapusan, nagsisimula pa lang po siya, katapos-tapusan na. Finally na agad. Kasi po, nandun po yung looking forward niya na bilang isang Kristiyano, mga kapatid, hahawaan po kayo ng good vibes ko. Hahawaan po kayo ng mindset and thinking ko na dahil Kristiyano na ako, nung naligtas ako, naging masaya ako. Kaya dapat tayo din. Ayun po yung sinasabi niya natin. Sabi niya, at to write the same things to you. Tignan niyo po ang linaw para isulat sa inyo, ibahagi sa inyo yung salitang ito. To me, indeed, it is not grievous, but for you, it is safe. Para sa atin po ito. Simulat po sa atin si Apostle Paul. Hindi po para yung mga kapatiran niya sa Philippians, padalan siya ng pera. Hindi po. Kasi kahit saan dako pumapunta si Apostle Paul, ng panahon na to, yung blessing po ng Panginoon, direct po Hindi po kagaya sa panahon natin na kailangan na ng tao, padadaanan ng Panginoon. Pero ng panahon po na to, direct po yung blessing ng Panginoon sa kanila. Nakakapagpagaling nga sila Yung mga pilay, napalakad nga nila Yung bulag, napamulat nga nila Mga kapatid, ayun po yung sabi sa atin ng Apostle Paul na gusto niya tayong hawaan ng mindset niya na yun, na masaya siya sa gawain ng Panginoon, beware of dogs. Dahil kayo may kagalakan na, pag-ingat kayo sa mga aso na yan. Sabi niya, beware of evil workers. Sa mga taong mali ang ginagawa, beware of concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in flesh. Alino po. Meron na daw dapat tayong kasiyahan sa puso natin bilang pinangunahan ng Panginoong Jesucristo. And have no confidence in flesh. Wala ka na dapat yabang. Wala ka na dapat kapal ng mukha na gumawa pa ng kasalanan. Na uminom. Na magmura. Na manakit. Mga kapatid, tandaan po natin na Kristiyano na po tayo. That's why mas important po na yung lumalabas sa ating bibig
nakikita sa ating pamumuhay ay yung nakaka-encourage. Pambihira, pagpasok pala ng kapatid mo, naligo ka ba? Paano gaganahan pumasok yan? Punta na sa sulok yan. Imbis na punta dito sa unahan niya para makinig ng message dahil sinabihan mo ng masakit na salita, dutulo na lang yan. Sabi dito, have no confidence in flesh. Eh bakit minsan parang kapal pa po ng mukha natin gumawa ng kasalanan? Bakit po minsan ang kapal pa po ng mukha natin hindi pumunta sa gawain ng Panginoon? Eh ang sabi dito, have no confidence. Wala po akong pinapatamaan dito mga kapatid. Actually, yung mga message po na ginagawa ko, halos lahat po yan, ginagawa ko kasi para mapaalalahanan ako. Ang sabi po dito ng Bible, have no confidence in flesh. So wala na dapat tayong pinaguhugutan ng kapal ng mukha para gumawa pa ng kasalanan. Imagine, from Wednesday hanggang Sunday, from morning hanggang evening, pinapaalalahan tayo ng salita ng Panginoon sa pamumuno ng ating pastor, ng ilang message, ng ilang preaching para paalalahanan ka magpatuloy sa gawain ng Panginoon para iwasan mo na yung kasalanan. Pero pagdating ng Monday, wala na. Parang hindi natin napakinggan yung message. Mga kapatid, mahiya po tayo. Hindi lang po sa Panginoong Hesus. Hindi lang po kay Apostle Paul. Hindi lang po sa mga leaders. Mahiya po tayo sa sarili natin. Bakit? Ang isang kalaban po natin, yung sarili natin. Tandaan po natin na walang ibang maggugusto ng kasalanan kundi ikaw. Pero wala ding ibang gugusto ng mabuti kundi ikaw. Kaya po napaka-importante na maintindihan natin yung salitang ito na sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Buksan po natin yung ating mga Bible in James. Ito medyo mahaba po ito. Pagpasensyahan niyo na po. Pero pagtapos po na ito, mabilis na po yung iba. In James chapter number 1, tignan po natin James chapter number 1, verse 2. Ang sabi po ng Bible, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Ano daw sabi? At tanggapin daw natin buong kagalakan kung tayo daw po ay nahuhulog sa iba't ibang tukso. Tignan po natin kung bakit maging masaya pa tayo. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. No, hindi pala dahilan yung kasalanan para mahulog tayo sa kasalanan, sa pagkakamali. Kundi ito yung paraan natin na yung mga pinapadalang kasalanan natin mas mapalakas pa sa upang tayo ay mas maging mas malakas pa sa gawain ng Panginoon. So yung mga kasalanan daw po na yun, na nagtatempt sa atin, yung paraan natin para mas maging malakas pa. Hindi yung pag dinaanan ka ng temptation, sige ka. Enjoy ka. O sige, gawa ka din ng kasalanan. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God. Kaya po kailangan natin put first Christ. Kasi pagdating po ng mga paraan na to, mga panahon na to, wala ka naman ibang malalapitan. Pag nilapitan mo si Satan, talagang gaganahan ka pang gawin ng kasalanan na yan. That's why kung hindi mo naiintindihan na kailangan mo unahin ng Panginoong Hesus, kapatid, baka wala ka nang lapitan ng panahon na yan. Baka sabihin sa'yo ng Panginoong Hesus, pambihira ka, binigay ko na sa iyo ilang message, ilang preaching, ilang pagpapaunawa sa iyo na kailangan mong unahin pero hindi mo ginawa, tapos ngayon gusto mo tulungan kita agad. Baka sumbatan po tayo ng Panginoong Hesus. Pambihira ka naman nung panahon masagana ka. Sabi ko, alalahanin mo ako pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon naghihirap ka. Gusto mo agad-agad tutulungan kita. Baka po pagalitan tayo ng Panginoon. Pag kinausap kayo ng Panginoon, bahala kayo. Pag direct kayo kinausap ng Diyos, bahala kayo. Hindi pa naman kumakausap yung Diyos ngayon ng sa panaginip. Pag kinausap kayo sa panaginip, ewan ko na lang kung magising pa kayo. May isang kapatiran nakaranas ng sleep paralysis. Matakot nang maulit. O pag naranasan yung kausapin ng diretso yung Panginoon, matakot na kayo. Kasi hindi na talaga yung mauulit sa panaginip. Nasa langit na kayo. In verse number 6, ay tama ba ba? And let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. O hindi naman po madamot ang Panginoon. Kailangan lang po natin intindihin at alam na po yung mga kailangan natin gawin. But let him ask in what? Masabi dyan, let him ask in faith.
Paano mo sasabihin na may pananampalataya ka hindi mo nga nagawang unahin ng Panginoong Hesus? Wala kang nga kasiyahan sa puso mo. Wala kang nga kagalakan kapag nasa gawain ka ng Panginoon. Ganyan ba yung faith? Ano sabi ng kanta ng mga bata? Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Hindi mo nga magawang sumunod. Paano mo sasabihin may pananampalataya ka naman sa Panginoon? Tapos magtatampo ka, hindi dinidinig yung prayers natin. Kaya naman pala Yung pala yung reason Tapos sisisihin mo yung Panginoon. Nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Alam niyo po yung dagat? Nag-aantay lang yan ng hangin. Hanggat walang agos ng hangin, hindi yan mag-wave. Parang ganun daw po tayo. Inaantay lang natin, sige, hayaan natin yung daloy ng panahon kung saan tayo dalhin, doon na lang tayo. Mga kapatid, kung yun lang pala yung nais mo, ba't nagpaligtas ka pa? Kasi ang sabi ng Panginoon, siya na yung bahala sa iyo Siya na yung magpo-provide sa iyo. Siya na yung magtutulong sa iyo. Kaya naman hindi mo na kailangan mga pero kung pananaw mo, parang dagat ka lang. Sige na nga, yung mundo na yung bahala sa akin, yung panahon na yung bahala sa buhay ko, sa pamilya ko, yung mangyayari sa buhay namin. Nabambira, nagpaligtas ka ba? Sayang lang yung kaligtasan na binigay sa iyo, opportunity na yun. Na meron ka ng kakapitan, na meron ka ng doktor, meron ka ng pulis, meron ka ng lawyer, meron ka ng ahari sa buhay mo na kung saan kapag kailangan mo ng pampagaling sa sakit mo, yung Panginoon lang, gagaling ka na. Na kung kailangan mo ng malalapitan kapag may problema ka, yung Panginoon lang, parang lawyer na. Na kapag may nang away sa'yo, may nang hold up sa'yo, hindi mo kailangan gumante, lapitan mo lang ang Panginoon, siya na yung bahala sa kanila. Tapos ang pananaw mo lang pala sa buhay, yung mundo na yung bahala sa amin. Sayang naman. Asa na po ako? For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. We are unstable on our own ways. Napakalinaw po. Unstable po tayo sa sarili nating pamamaraan. Sa sarili nating pag-iisip at pamumuhay. Anong sabi ng Bible sa atin? Kung gaano kalayo ang lupa sa langit, ganun po kalayo yung pagitan ng pag-iisip natin sa pag-iisip ng Diyos. May mga times po sa buhay natin na ito lang ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko? Na talaga bang lagi lang kami maghihirap, puro pasakit at pagsubok lang? Mga kapatid, lagi po nating tandaan. Iba po yung plano natin sa plano ng Diyos. Iba po yung pamantayan na naiisip natin magandang gawin sa pamantayan na naiisip ng Diyos. Ang kailangan lang po natin gawin, unahin yung Panginoon. We must put Christ first. Yun lang naman po yung sabi niya sa atin. Paano po magawa yun? Kailangan po natin mag-rejoice in the Lord. We must rejoice in the Lord. Kaya mga kapatid, wala ka na dapat nagiging rason para malungkot. Dapat masaya ka na. Dapat naikagalakan ka na. Patingin nga ng rejoice. Wala iba gumanon. Ibang rejoice yun. Hindi ganun yung rejoice Rejoice yung masaya. Nakangiti. Patingin nga nakangiti. Tignan mo yung katabi mo kung nakangiti. Nakangiti ba? O parang lang. Parang napilitan lang. Labas sa ilong. Ganun. O dapat hindi ganun Sabi ng Bible sa atin, rejoice in the Lord. Number 2, renewed by the Lord. Kung gusto mo lang unahin talaga yung Panginoon sa buhay mo, you must renewed by the Lord. I must put Christ first, so I must renewed by the Lord. Kung gusto kong unahin yung Panginoong Jesus, dapat baguhin ko muna yung sarili ko sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. In verse number 7 to 9, ang sabi po ng Philippians sa atin, kaya po ninyo nabasahin ko ulit, Philippians chapter 3 verse 7, ang sabi po ng Bible, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Intindi po natin isa-isa. In verse number 8, yea, doubtless I count all things but loss for the excellencies of knowledge of Christ Jesus my Lord, whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. In verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, that righteousness which is of God, by faith.
Mga kapatid, alam niyo ba na si Apostle Paul bago naging manunugis ng mga Kristiyano? Alam niyo po ba na si Apostle Paul, kung mayroon mang kilala na pinakamasamang tao, sabi niya, baka siya na daw yun. Kasi marami po siyang napapatay na Kristiyano. Napakalupit po niyang humusga. Kasi lawyer nga siya eh. Alam niya kung ano yung dapat at hindi dapat. Alam niya yung dapat at hindi dapat. At ang sabi po niya, sa kanya po mismo nang galing na lahat daw po nang na-attain niya sa mundo, na na-attain niya sa kalagayan niya ngayon, ay tinatanggap daw po niya kalugihan kung nasa gawain daw sana siya ng Panginoon. Imagine, iniisip niya na lahat na na-attain niya sa mundo, kung pinaglaan daw po niya sana sa gawain ng Panginoon, mas maganda daw sana. Pero hindi niya po naisip yun dati. Bakit? Kasi Kristiyano na po siya. Amen. Renewed by the Lord. Mga kapatid, hindi po natin maiintindihan yung mga bagay na to kung hindi po tayo Kristiyano. Naiintindihan po natin? Hindi po natin maiintindihan yung mga bagay na to kung unbeliever po tayo. That's why nakakapagtaka kung nagtataka ka pa ngayon. Nakakapagtaka kung nag-iisip ka, tama ba yung pinasok mong church? Kung tama ba yung pinasok mong relihiyon? Kung tama ba yung pinasok mong doctrine? Kung tama ba na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, hindi ka na nakapag-tiktok ngayon. Hindi mo na nasusunod yung mga pinaplano mo ngayon. Nauubos na yung pera mo sa commitments. Yung isa, kumakamot na sa ulo, said na daw siya. Mga kapatid, pero hindi po eh. We are renewed by the Lord. At kung sasabihin po natin na I must put Christ, imposible po na you must put Christ, you put Christ kung hindi ka naman na-renewed by the Lord. Amen? Imposible po. In Romans chapter 12, verse 2, sabi ng Bible sa atin, be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Napaka-importante po na unahin natin yung ating pag-iisip. Kapag yung isip mo, tinama mo, kahit mali yung puso mo, gagawin mo yung tama. Yun po yung importansya nun. Kaya po ang sabi ng Bible sa atin, by the renewing of your mind. Pag sinabi pong renewing, brainwashing po yan. Kung ano yung naiisip nating maganda dati nung unbeliever tayo, dapat iba na yung klase ng kagandahan na iniisip natin nung Kristiyano na tayo. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin itatama yung ating isip, pag naramdaman ng puso mo na ayaw ko magsimba sa linggo, dahil hindi mo na-renew yung isip mo, talagang hindi tayo magsisimba sa linggo. Ang naisip mo na ayaw ko munang sumama sa soul winning, talagang hindi tayo magsa-soul winning. Pero kung yung isip mo, Kristiyano na ako, baptize ako, baptize na ako, ang sabi ng Bible sa akin, go ye into all the world, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kung isip natin, Kristiyano na ako, baptized na ako, ang sabi ng Psalms sa atin, umawit daw tayo sa Panginoon ng may kagalangan. Mga kapatid, kung naitanim po natin sa isip natin yung mga bagay na yun, kahit ano pong pilit ng puso natin na tinatamad ako, ayoko, napapagod ako. Kasi yung puso po yun eh. Kahit po anong lakas ng utak natin, pag yung puso natin pumigil na sa pagtibok, wala na po yan. Pero ang sabi po ng Bible sa atin, I must renew my mind by the Lord. Kapag naitawa po natin yung isip natin, kahit ano pong pigil ng puso mo, magpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ibang pastor na narinig ko yung testimony nila, matanda na daw po sila, hirap na silang tumayo, hirap na silang magsalita, pero sabi nila, kamatayan lang yung magpapatigil sa kanila sa gawain ng Panginoon. Bakit? Narinig po yung mind nila. Naitama po yung mind nila. Kaya nga po ang turo sa mga bata, teach them. Ang sabi ng Bible, ituro natin sa kanila yung tamang aral na sa ganun sa paglaki nila, hindi nila iwanan ito. Brainwashing po yun eh. Renewing of your mind po yun eh. Kaya po napaka-importante na maintindihan natin na I must renew my mind. Mga kapatid, change your perspective. Baguhin po natin yung pananaw natin sa mundo. Na iniisip natin na pag nagkaroon ako ng magandang edukasyon, gaganda yung pamumuhay ko mga kapatid. May iba pong maganda yung edukasyon, pero hindi naman po maganda yung naging pamumuhay. Nasa Panginoon po yan eh. Nasa Panginoon po yung plano niyan eh. May iba, wala namang edukasyon, pero ang ganda ng pamumuhay. Nasa Panginoon po kasi yan eh. Ang kailangan mo lang gawin, unahin ng Panginoon. Set aside your worldly achievements.
Hindi mo pwedeng sabihin na may pinag-aralan ako, bakit paglilinisin mo ako ng CR? Renew your mind. Baguhin natin yung pag-iisip natin. Nakatapos ako ng college, paglalakarin nyo lang ako sa kalsada ng soul winning. Mga kapatid, renew your mind. Put Christ first. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, hindi talaga natin nilalet go yung mga bagay niyan. Imagine si Apostle Paul, kung hindi niya po niya nilet go yung mga bagay na meron siya, yung achievement na meron siya, kung hindi niya sinet aside, baka Apostle Paul yung tawag sa kanya. Baka Saul pa rin. Si Saul po, mamamatay tao. Sakit sa ulo. Diba? Baka ganun din po tayo. Baka Saul na din itawag sa atin. Uy, si brother Saul. Sakit sa ulo. Kaya po, baguhin natin yung ating pag-iisip, mga kapatid. Renewed by the Lord. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 10, I have put the new man, which is renewed in the knowledge. Meron po bang knowledge yung heart? Meron bang knowledge yung heart? Meron po? Wala. Kaya po kailangan natin i-renew yung ating mind. After the image of Him that created Him. Meron pa din po tayong pinagkukunan ng bagay na yon. Hindi po pwede na mabait si kapatid na ganyan, gagayahin ko to. Hindi po, may pamatayan po yung Bible sa atin. Nandiyan pa si Jesus Christ kung yung kapatiran lang tititignan mo. Mga kapatid, kahit gano'n po magandang lalaki, nasa harapan niya yun. Huwag niyo pong gagayan, Brother Gino. Kahit gano'n po magandang lalaki yung preacher na yun. Medyo, kasama ni Brother Gino, kapal na mukha na ito. Mga kapatid, kahit gaano po kababait yung tao na nakikita natin, meron pong pamantayan yung binigay yung Diyos sa atin. Yun po yung dapat nating tingnan. Para baguhin po yung ating mindset, yung ating pag-iisip. Kaya nga po si Jesus Christ, 30 years old, inaalay niya na yung kanyang buhay. Kaya nga po si Jesus Christ, that time, pinilit niya na ipakita yung mga miracles, yung kabutihang asal, yung tamang pakikipag-usap sa mga galit sa kanya. Para meron po tayong pagtitignan ng buhay natin. Para po pag nirenew natin yung mind natin, alam natin sino titignan natin. In 2 Corinthians 4 verse 16, For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Yun po yung importansya. Kung bakit kung gusto mo na unahin ng Panginoong Jesus, ay mas renewed by the Lord. Kasi kung hindi po ninyo gagawin yan, talagang pagdating ng Sunday, wala tayong gana. Pagdating ng prayer meeting, ayaw natin. Kapag practice, wala tayong gana, pagod tayo, puno. Kasi ang sabi dito, yet the inward man is renewed day by day. Kapatid, lagi-lagi pala yung pag-renewed sa atin ng Panginoon eh. Bakit minsan wala tayong gana? Ibig sabihin, hindi natin inihayaan na ma-renew tayo ng Panginoon. Kasi yung renewing ng sa atin ng Panginoon, day by day yan. Kaya naman nakakapagtaka yung ibang Kristiyano, bakit ayaw sa gawain ng Panginoon? Bakit pag inuutusan sa gawain ng Panginoon, pastor siya muna? Siya nga, hindi ginagawa ako, utusan mo. Bakit yung mga Kristiyano nag-aaral ng rason? Kasi hindi pala na-renewed ng Panginoon. Yun yung nakakalungkot. Sino po dito yung 8 months pababa na Kristiyano? Believer. Yung 9 months in 2 years na Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, yung baby po, 8 months nangingilala na po ng mukha yan. Pag nakakita siya ng pangit, naka-picture daw na sa utak niya, pag pangit, eto yun. Pag nakakita siya ng gwapo, ay pag pogi, eto yan. Alam na ng baby yan. Pag nakita niya yung mama niya, ay mama ko to ah. Kapag pinakita mo ng mukha yan, ay hindi ko to mama. Ganun po yung baby. Nagre-renewed na po. Pagdating po ng 9 months, unto 2 years above, nagkaaroon na po ng thinking yan. Na kailangan ko bang gayahin itong pangit na to? Itong gwapo na ito? No, bad. Bad. Gumagano na yan, di ba? Gumagano na yan. Gumagano na yan kasi alam niya sa sarili niya
na ito yung kailangan ko nang gawin. What more yung mga Kristiyano mas matagal? May pag-iisip na, nakakalakad na, nakakaisip na, nakakatindig na. Kaya anong ginagawa? Nung hindi na-renew, ang kapal ng mukha. Bakit ako utusan ni Pastor? Yung mama ko nga, hindi ako pinaghuhugas. Bakit ako maglinis ng CR? Yung CR nga namin, hindi ko malinisan. Bakit ako mag-floor wax? Yuck. Pambihira. Kaya pala, kasi hindi na-renew ng Panginoon. Yun yung nakakalungkot doon. Nasa labas ka, harap mo yung mga kapitbahay mo, classmate mo, ka-work mo, baptist po ako. Baptist po ako, ma'am, baptist ako. Pero nakikita nila yung buhay mo, parang hindi naman na-renewed. Kaya day by day, parang hindi ka rin Kristiyano. Every Sunday na lang. Renewed. Every Sunday. Bago natin ito, pambihira itong Bible na Apostle Paul, mali-mali nang sinabi. Dapat ano ito hindi day by day, dapat ano na lang, every Sunday. Mga kapatid, intindihin po natin yung sinasabi sa atin ng Bible, we must renewed by the Lord. Kung gusto po natin patunayan, na I must put Christ first. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, talagang mahirap po unahin ng Panginoon. Then lastly, bago po kayo magalit sa akin, represent the Lord. You want to put Christ first? Represent the Lord. Represent the Lord. In verse number 10, verse 12, 10 and 12, sabi ko ng Bible, that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, made me conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of death. Meron po siyang tinitignan. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehended, that for which also I apprehended of Christ Jesus. Kaya naman pala, yung iba, hindi magawa-gawang mamuhay na parang Kristiyano. Kasi parang Baptist lang din sila. Kaya yung pamuhay nila, parang Kristiyano lang din. Yun pala yung dahilan. Kaya hindi ma-represent yung pagiging isang tunay na Kristiyano. Kasi wala nang tignan na pagbabago sa buhay. Hindi nila naiisip na namatay na sila sa kasalanan. Inuway sila ng Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya yung mga Kristiyanong ganun yung pag-iisip, alam na po natin ngayon na kailangan pala nating intindihin na kung nais natin i-represent yung Panginoong Hesus, we must put Christ first. Kasi imposible nga naman. I-represent mo yung Panginoon pero hindi naman ginagawa yung ginagawa niya. Amen. Simple lang yan. May crush kang K-pop. Yung pamumuhay niya, yung pananamit niya, di ba, ginagaya natin. Kasi nga, nire-represent natin yung K-pop na yun. Di ba? Yung mga ini-idol nating mga sikat na tao. Daniel Padilla. Nung panahon ni Daniel Padilla, yung mga tao nag-bounce eh. Mas nag-iba ng boses eh. Nagano ng boses. Yes po. Nag-iba na ng boses eh. Kasi ini-imitate nila. Nire-represent nila kung sino yung ginagaya nila. Pero yung mga Kristiyano, dapat iba yung nakikita pag nire-represent si Jesus Christ. Dapat iba yung nakikita sa iyo nung nire-represent mo na si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba nagmura? Maliban sa mga verse na narinig natin na may part na nagbigay siya ng example pero pinaliwanag niya lang yun. Si Jesus Christ ba nagalit nung siya ay inaano ng mga Pariseo? Iniiwasan lang niya, di ba? Pambihan mo, ikaw nakahalap ka ng katapat mo sa kalsada, binawian mo din. Bakit? Ang tapang-tapang natin. Pero nung memory verse, basta nahiya ko eh. Nahiya po ako eh. Hindi nakapag-ready ng memory verse. Pero pagdating sa ibang bagay, talagang active tayo. Walang lahat magagawa ko, wala akong kinakatakutan. Yung memory verse na, Pastor, masakit po yung tiyak ko. Pambihira. Ganun pala yung ginagawa ng mga Kristiyanong nahihiyang i-represent ng Panginoong Hesus. Kaya pala yung iba, hindi talaga magawang unahin ng Panginoong Hesus. Kasi hindi naman talaga nila na-represent. Hindi naman talaga nila gustong ma-represent ng Panginoong Hesus. Alay kapag gusto mong maging representative ng Panginoong Hesus, talagang pipilitin mo eh. Kahit pangit ka, hindi rason yan eh. Hindi mo pwede sabihin, pangit talaga ako, Pastor, ito na to. Hindi ganun yan eh. Pag yung Kristyano, inayusan mo ng buhok,
Kailan niyo po si Brother Jim, kapatiran namin yan, ano yun, dati, medyo yung tignan yun, medyo iba yung pananamit niya. Nung naging Kristiyano, pambihira, ang gandang lalaki pala. Gandang lalaki pala noon, nung nag-one side ng buhok. Kaya hindi ako naniniwala tatanggalin yung one side niya eh. Lagi nang mag-one side niya kasi ang pogi pala niya nung naka-one side. Lalo na nung nag-long sleeve. Sabi ko, pambihira, mas pogi ka kay First Sojun. Ano nga sa kanyang galon? Simula nung nag-necktie pa. Mga kapatid, kailangan po natin i-present yung Panginoon. Yun po yung requirement sa atin ng Bible. Hindi naman niya sinabi na kailangan niyo maging maganda para paniwalaan nila ako. Hindi niyo kailangan maging sobrang mabango para paniwalaan yung sinasabi na binahagi ko sa inyo. Ang simple po ng sinabi niya, ipakita ninyo kung paano ako namuhay para maniwala sila sa akin. Maniwala sila sa inyo. Maniwala sila sa binahagi ko sa inyo. Ganun lang po kasimple yun. Kaya kung sinasabi mong pangit ka, pagpasensya na natin. Hindi, pero lang. Wala mong pangit. Wala pong pangit. Pag dinala mo na yung salita ng Panginoon, magiging pogi ka sa paningin ng Panginoon. Magiging maganda ka sa paningin ng Panginoon. Yung mga pangit niya, nakakahanap ng love life nila, ikaw nakakamba ka. So pag ikaw nagpagamit pa sa gawain ng Panginoon, talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung the best. Naisip mo na mas pogi pa ibibigay sa iyo ng Panginoon. Mas maganda pa ibibigay sa iyo ng Panginoon. Diba, Brother Joel? Kaya hindi tayo nakakamba eh. Si Joel, hindi natatakot niya mawala ng eh. Sabi nga niya, okay lang ko Alex, kahit pagtanda ko na mag-asawa na ako, mga 50. Ay, wala bang alam, sinabi ko sa akin. Alam pala. Ang sabi po na 2 Corinthians 5, now then we are ambassadors of Christ. Ang linaw po mga kapatid, we are the ambassadors of Christ. Not unless hindi ka ligtas. E di we are ambassadors of Christ. Accepted God. Ganun lang po kasimple yan eh. We are the ambassadors of Christ. Kung hindi ka ligtas, edi huwag mong tanggapin yan. Huwag mong aminin yan. Sa amin lang yan. Ganun lang po kasimple yan eh. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ instead. Be ye reconciled to God. Amen. May mga kasalanan po tayo. Pero nung tinanggap natin yung Panginoong Hesus, naging maayos tayo sa harapan ng Diyos. That's why tinanggap tayo ng Diyos. Bakit? Kasi hindi na ikaw yung nakikita ng Diyos sa buhay mo. Yung Panginoong Hesus na. Nung nakita ng Diyos na itong si Brother Paul, na bautismo ang tumanggap sa Panginoong Hesus, ang tingin ng Panginoon sa kanya, hindi na si Paul. Ang tingin sa kanya ng Panginoon, si Brother Paul. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw anak. Hindi ka na anak ha. Sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw anak. Hindi ka na si Paul. Ang nakikita ko na sa iyo ngayon ay ang Panginoong Jesus. Sige nga, ganun ka nga. Hindi, joke lang. Ang nakikita ko na sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Hindi nagbumura. Nagbumura ka pa ba? Hindi na nakikipag-away. Naipag-away ka? Gumagalang sa magulang. Gumagalang ka? O, pwede na mag-testimony ito, Pastor. Next week. Hindi, meron lang. Pag-ready na si Brother Paul. Ayun po, sabi ng Bible sa atin. Representative po tayo ng Panginoon. Ambassador po tayo ng Panginoon. Alam niyo po yung word na ambassador? Kapag wala yung taong nare-representa, ikaw yung pwedeng iharap. Mga kapatid, kung wala na po yung Panginoong Jesus, wala nang ibang pwedeng iharap kundi ikaw. Ngayon, kung hindi ka handang umarap, baka talagang hindi ka saved. Kasi hindi ka handang umarap eh. Yung Panginoong Jesus, ligtas, mapayapa yung pamumuhay, hindi takot sa kinabukasan, ikaw, may pinangangambahan ka ba? Unahin mo lang yung Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 1 to 4, be therefore follower of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for the sweat-smelling savor. But fornication, uncleanliness, covetousness, let it not be once named among you. Dapat iwasan na daw po natin yung mga bagay na yon. Kasi sinasabi mo na ambassador na ako ni Kristo. Pag ginawa mo yung bagay na yun, pag pinangalandaman mo na anak ka ni Kristo, walang maniniwala sa iyo. Kaya po kailangan natin ingatan yung buhay natin. We are representative and we must represent the Lord. Neither as becometh saints, neither filthiness, nor foolish talkings, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Dapat mapagpasalamat ka, kapatid. Salamat, nakita kita ngayong week.
Kapatid, salamat, umattend ka ulit. Hindi yung pambihira, pastor, nandiyan na naman yan, amoy puto. Pambihira yan. Sabi, giving thanks. Sabi dito, nor foolish talking. Wala kung anumang kamali ang sinasabi sa bibig. Okay lang yung nagulat ka lang. Hindi ka may putok. Sino ba yun? Ay, ito ba yung bad? Sorry. Hindi mo ako narinig ng maayos eh. Hindi putok yun. Spanish bread. Simple lang naman po yung sabi sa atin ng Bible. Represent the Lord. Kailangan po natin maging ambassador ng Panginoong Hesus. Kasi hindi po natin mapapatunayan na we put Christ first kung hindi naman tayo nagagalak sa kanyang gawain. Amen? Hindi po natin magagawa yung bagay na yan kung hindi po natin napapakita na na-renewed na tayo ng Panginoon. Kung hindi po natin napapakita na nare-represent natin yung Panginoon. Ganun lang po simple. In conclusion, nalagay na din sila sa kailangan nalungkot ng mukha. In conclusion, ang pag-conclusion medyo pahina na yung boses. In Matthew chapter 6 verse 33, sabi ng Bible sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang dali ng tandaan, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kanta pa nga natin minsan yan eh. Kantahin nga po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ang dali lang po intindihin, no? Ang dali lang po tandaan. Pero lagi po natin isa-isip natin na hindi lang po dapat natatandaan. Kailangan ginagawa po natin. Kasi ito po yung pamamaraan natin para mapatunayan na ako inuuna ko ang Panginoong Hesus. Na ibinago na ako ng Panginoong Hesus. Binago ko na yung mindset ko, yung pamumuhay ko ngayon, kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay ko, yun yung ginagawa ko. Mga kapatid, wala pong masama na nagsisipag kayo sa pag-aaral, mabuti po yan. Sa pamamagitan niyan, napapakita niyo sa kanila na ang anak ng Diyos, na ang Kristiyanong mananampalataya tumanggap sa Panginoong Hesus, kaya maging awardee. Kayang mag-graduate ng may malaking grado. May magandang grado. Wala pong masama na kapag kayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, maganda ang pamumuhay at trabaho ninyo. May papakita natin sa kanila yung blessing ng Panginoon sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Pero kung yung mga bagay na yan na nagiging dahilan para mawala tayo sa Panginoon, kantahin po natin yung Matthew 6:33. Paalalahanan natin yung sarili natin na I must seek first the kingdom of God and His righteousness. Kahit yun lang po, huwag na po natin tignan yung all these things. Kahit yung all my needs na lang. Hindi na all these things. Mga kapatid, ganun po kasimple yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon ngayong hapon. I must put Christ first. Rejoice in the Lord. Renewed by the Lord. Represent the Lord. This is the will of God. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo pong lahat ay pumikit at pinulog. Tayo pong lahat ay dumalangin sa Panginoon. Ilapit natin sa Kanya yung lahat ng ating na-realize, yung ating natutunan, napakinggan, naunawa ang Kanyang salita. Kausapin po natin yung Panginoon. Masalamat sa mga bagay na ito na ako ay namulat na naintindihan ko na kailangan kong unahin ng Panginoon. Panginoon kong Diyos na dakila, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat, Ama. Panginoon, alam namin na sa lahat ng bagay na dumadating sa buhay namin, sa lahat ng panahon, oras, at araw, Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay namin na nalilimutan namin na ikaw ang dapat na inuuna namin. Pero salamat, Panginoon, sa buhay ni Apostle Paul sa kanyang pagsusulat sa mga talapik na pinaunawa sa amin ang importansya na kailangan ay ng Panginoon. Nang sa ganon, yung kasiyahan sa aming puso, yung paglilinis ninyo sa aming isip, at yung outward appearance namin, Panginoon, na nag-represent sa inyo, ay mapatunayan namin
na maging dahilan namin upang mapatunayan na inuuna ka po namin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Dalayan ko, Panginoon, na naipaunawa po nawa ninyo sa mga lingkod ninyo, sa inyong mga anak, sa aming mga kapatiran. Ang importansya, Panginoon, na unahin ka namin over anything else na iisip namin importante. Panginoon, wala pong ibang mas mahalaga kundi ang mauna ka po namin sa buhay namin. Kaya naman po, patawad sa mga selfishness namin, patawad sa mga hindi po namin pagiging maalam sa mga bagay na dapat namin ginagawa, sa pagiging hindi po namin maingat sa mga dapat na iniiwasan namin. Patawad, Panginoon. I pray, Lord, na gabayan po ninyo ang bawat sa amin. Salamat po sa inyong salita. I pray, Lord, na ito po siyang bahalang kumilos by your Holy Spirit sa buhay po nila. Use this word as a seed na itinatanim po ninyo sa puso ng bawat sa amin. Na maintindihan namin na kailangan itong magbunga at lumago sa buhay namin. To show the world that we put Christ first in our life. Panginoon, I pray for their rejoice. I pray for the renewing of their mind. I pray for them to represent the Lord as Jesus Christ our Lord. Panginoon, lahat po ng ito ay nilapit po namin sa inyo, Banal Espiritu. Gabayan po nawa niya kami, tulungan nawa niya kami sa buong araw namin na sa mga darating na linggo. Kailangan po namin lahat na ito sa tangang mahal ng Panginoon Jesus. Patuloy tayo sa pananalangin sa ating imbitasyon, mga minamahal na kapatid. If your decision right now is to put God first always in your life, would you come please forward? Would you please come forward if your decision in life is to put God first always in your life? Mari ka bang pumunta sa harapan kung ang desisyon mo ay lagi mo nang uunahin ang Panginoon sa buhay mo. If that is your decision right now, the message is very clear. Pwede kang lumapit dito sa harapan. Kung hindi ka makaluhod, pwede kang lumapit kahit hindi nakaluhod. And kausapin natin ang Panginoon. There are times that we prioritize other things rather than our Lord Jesus Christ. We prioritized material thing, our fleshly desire, than to read our Bible, than to pray. Minsan inuuna natin yung television, yung Facebook, bago mag-pray. Minsan inuuna natin yung pagkain kahit busog ka naman, pero inuuna mo kaysa sa Panginoon. Minsan, luho na lang, ipagpapalit pa natin ng Panginoon. Hindi po selfish ang Panginoon. Hindi po siya selfish pagdating sa studies natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin. Gusto ng Panginoon na gawin natin ang lahat ng yan. Ngunit kung may pagkakataon ka naman, binigyan ka ng panahon ng Panginoon para gawin mo para sa Kanya. Sana kapatid, gawin mo para sa Kanya nang hindi ka napipilitan at meron kang kasiyahan, meron kang maayos na kaisipan, at meron kang maayos na desisyon sa iyong buhay. Put God first, mga minamahal na kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Gusto mo ba kapatid na ikaw ay nasa priority ng Panginoon? Unahin mo siya. Kung ayaw mo na ikaw ay nasa priority niya, huwag mo siyang unahin. And then kapatid, huwag mo rin siya himian. Dahil kapatid, at first, ikaw ang hindi nagbigay sa Panginoon. Ikaw ang nag-reject sa Panginoon. Nineglect mo ang panawagan niya para sa ministry. Nineglect mo ang calling niya para na ikaw ay maglingkod sa Kanya. Kaya sana kapatid, we need to realize all of these things na kung saan kapag tayo ay nasa kalagayan na kung saan parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. See to it kung ano yung ginawa natin before dumating yung bagay na yun. Tingnan natin kung ano yung ginawa natin. And sana mga minamahal na kapatid, kung nakita natin, kung na-realize natin yung pagkukulang natin, yung pagkakamali natin sa Panginoon, huwag ka sanang umalis sa Panginoon. Huwag ka sanang mag-backslide. Bagkus, tumuloy ka lang. Baguhin mo kung ano yung pagkakamali mo. Itama mo kung ano yung pagkakamali mo.
Ituwid mo kung ano yung landas na kung saan lumakad ka sa maling bagay. Ayusin mo dahil habang buhay ka pa, meron pang pagkakataon. Aming Ama, Diyos, naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa muling paalala niyo. Sometimes sa mga maliliit na bagay, nakakalimutan ka namin. Sa pagbibigay, sa pagsisimba, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsusolwining, sa pananalangin, sa pagsama sa children ministry, sa pagtulong sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilinis, at sa lahat ng ginagawa sa simbahan, sa gawain ng Panginoon. Akala namin hindi kami kukulang. Akala namin hindi ka namin inuulan. Hindi namin napapansin. Panginoon, patawad. Salamat sa banal na Espiritu na ipinaramdam sa amin sa oras na ito na kung saan kailangan namin magbago. Kailangan namin ayusin ang aming kaisipan. Kailangan namin ayusin ang aming karakter, ang aming pag-uugali, ang aming attitude. Panginoon, salamat po sa muling paalala. Salamat sa mga salita na masakit pero totoo. Ito po'y para sa amin, sa aming kaayos ng aming buhay habang kami dito nasa mundo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat sa paalala. Panginoon, deserve niyo po na ibigay namin sa inyo ang lahat ng mga bagay. Deserve niyo po na tanggapin at ikaw ang unahin namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Naway ang bawat isa sa amin ay nagising ng inyong pong salita at hindi lamang magising, hindi lamang napakinggan, pagkos Panginoon, kami po ay magbago. Magdesisyon kami, bukas Lunes na naman. What is our decision right now? Sa Martes, sa Merkules, Huwebes, Biyernes, anong gagawin namin? Anong desisyon namin? Naway Panginoon, kumilos kami. Huwag manatili na ito'y mensahe lamang pagkos merong aplikasyon sa aming buwan. Panginoon, pakiusap. Banal na Espiritu, kumilos ka sa mga kapatiran, sa bawat isa sa amin na siyang makakalimot na paalalahanan mo kami sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng pagpalo, paalalahanan mo kami nang sa gayon bumalik kami sa kalooban mo para sa amin. At binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, magsambat at salamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kapatid, hindi ko po hiniling na magkasakit po ang bawat isa. Pero alam niyo po ang paalala ng Panginoon, minsan bibigyan ka ng sakit para maalala mo siya. Para manalangin ka, para lumapit ka. Minsan, bibigyan ka niya ng mabigat na pangyayari sa buhay mo na hindi mo maiintindihan. Pero yun po ay paalala ng Panginoon para sa atin. Kasi kung walang hindi natin maaalala. Amen? Hindi natin maalala yung mga bagay. Kaya minsan ang Panginoon magpapadala ng mga bagay. Hindi pala minsan. That's the principle. Lagi siyang magpapaalala sa'yo. Diba? Bibigyan ka niya ng sakit para lumapit ka sa Kanya. Bibigyan ka niya ng kakapusan para lumapit ka niya. Bibigyan ka niya ng kakulungan na minsan walang pagkain, na minsan walang panggastos para lumapit ka sa Kanya. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, lagi kang lumalapit sa Kanya. Amen? Kahit sagana ka, dapat lumapit ka sa Kanya para hindi dumating yung kakapusan, para hindi dumating yung sakit, para hindi dumating yung mabibigat na bagay. Maraming salamat po sa bawat isa sa pakikinig na Kanyang salita at isara po natin sa pananalangin sa oras na ito ang gawain ng Panginoon. Basahin ko po ang Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Now, unto Him that is able to do exceeding abundantly above that all we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Let us pray, Panginoon. Maraming salamat sa matagumpay na gawa. Simula pa lamang kaninang umaga hanggang sa ngayon, ginabayan, pinaspasan, at pinagpala niyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita. Naway ito po ay naitanim sa amin, Panginoon. At naway maisagawa rin namin, pag-ibao namin sa loob ng isang linggo, Panginoon. Hindi namin makalimutan ng ilang Diyos. Lagi namin isa puso, isa isip ang mga bagay na aming natutunan, Panginoon.
Huwag na nawa na ito ay maging paulit-ulit sa amin, Panginoon, katulad ng mga Israelita na paulit-ulit, Panginoon. Naway ganon dito po sa Macedonia. The picture of Macedonia is obedient. The picture of Macedonia is giver. The picture of Macedonia is faithful. Ganun kami, Panginoon, katulad ng pangalan ng Maraming salamat po, Panginoon, dakilang Diyos. Sa inyong biyaya, ingatan niyo po gabayan ng bawat isa. Pagpalain ang kanilang daan, Panginoon, at kayo pong siya pagkaloob ng pangangailangan. I-bless niyo po, katapatan po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin ng papulit pagsamba sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y magkamayan sa bawat isa. Amen? At meron po diyang merienda na tinapay. Pag-anin po natin, pagsaluhan natin. Okay? At kung gusto niyo po magkape, kape tayo. Kape tayo.